Sa Isaiah chapter 13 verse 9 at saka 11. Yan po ang ating text ngayon. Sa Isaiah 13:9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. And in verse 11 it says, And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. I call your attention to the words, Day of the Lord, cruel, wrath, anger, destroy, punish, world, sinners, evil, wicked, iniquity. Yan po ay mga salitang dapat ay pansinin natin doon sa ating nabasa. Ito pong ating nabasa ay judgment sa Babylon. Kung papansinin niyo po yung chapter 13, ang umpisa niyan, the burden of Babylon, which Isaiah the son of Amos did see. Sa mga tuwid, ito ay paghuhusga o paghuhukom, pag-announce na may darating na masamang bagay sa Babylon. Ito po ang tawag noon sa isang city na malaki, parang Metro Manila, at sabi nila ay halos umabot ito sa 600,000 population. Noon unang panahon, malaki na yan. At ito ay parang capital city of the world nung panahon ni Nebuchadnezzar. At yan pong Babylon, alam natin, nasa Iraq yan. At ito'y very great city. Akala ng bansa na ito, ang akala ng syudad na ito, ng lipunan na ito at ng lahi na ito, ay mananatili na sila na pinakamagaling sa buong mundo. Siguro, kung ikukumpara natin ngayon, ano ba ang pinakamagaling na bansa? Sabihin natin, Amerika. At ang Amerika ay, ang sentro niyan, Washington, D.C. Ang sabi nila, ang New York. Yan ang dapat puntahan. O, sa UK naman, yung London ay pinupuntahan ng mga tao. Sa China, yung Hong Kong, binibisita ng mga tao. At hanggang ngayon, matagal na, these are great cities, and it seems na parang mananatiling sikat ang mga bansa na yan, pinupuntahan ng milyon-milyon ng mga tao, binibisita. Nag-i-spend tayo ng mga pera para pumunta lang dyan, makita natin at maikwento at masabi na matuwa sa ating sarili. Natutuwa rin tayo na kung pupunta tayo doon, may commitment na maghanap ng church, and that is great. But the other people who are sinners will just go there and go there for the sense na nabisita namin yan, may pagmalaki sa mga kaibigan. Pero ngayon wala na tayong naririnig na bibisita ako sa Babylon, nakita ko yung resort doon, nakita ko yung Hollywood doon, or yung kung ano-anong magagandang city doon. Sapagkat ito nga, hinusgahan sila ng Panginoon. Sa mga doon, tapos na yung unang yugto ng hula na ito ay naganap na. At kung babasahin niyo yung buong Isaiah 13, ay malupit ang gagawain ng Panginoon. Kung this is, Isaiah was written 750 to 690 BC. At ang katuparan niyan ay about 100 to 200 years after Isaiah prophesied, nung panahon ni Daniel. Si Daniel po at si Isaiah hindi magkasabay yan. So, si Isaiah muna ang nabuhay, pagkatapos sinabi niya ang mga hula na yan, pagkatapos after 100 years, patay na si Isaiah, at saka natupad sa panahon ni Daniel. Noong si Daniel ay nabuhay sa tatlong hari na Medo-Persian Empire, nandun pa rin siya. Batang-bata pa si Daniel nung siya dinala mula Jerusalem, mula Judah, papunta sa Iraq.
no, sa Babylon, at na-witness niya yung pag-turn over ng mga kingdoms na yan. So, ito po ay natupad na. Subalit, merong sense sa Bible na minsan dalawa ang katuparan. At ang halimbawa natin diyan ay sa Isaiah pa rin, Isaiah 7:14. Anong sabi ron sa Isaiah 7:14? Hinula dito na, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Tapos nagpatuloy yan, butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. Now, if we put Isaiah 7:14 in the context of Isaiah, makikita natin na bago daw lumaki yung bata na hinuhula ni Isaiah, ay yung lupain ay mawawala ng mga hari. Sa mga tuwid, dapat natupad na yun. Pero makikita natin na meron pa palang isang katuparan. At kinot yan ng Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Anong sinabi ng Matthew chapter 1 verse 21? At ito ay quotation, hindi lamang ni Matthew, kundi by inspiration of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang gumagamit sa aklat ng Isaiah para turuan tayo na hindi merong natupad na yan noon, oo, pero meron pang isang katuparan yan. At ito yung Matthew chapter 1 verse 23, sabi, behold, a virgin shall be with child and shall bring. Kita nyo sa verse 22, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child. So, ang ibig sabihin po, minsan, merong sa scriptures na sinasabi, tapos may natutupad in the future, pero hindi na yun ang context. Hindi na yun talaga ang focus. Pero ginagamit pa rin ng Panginoon, kinukot pa rin niya. Now, hindi natin sinasabi na meron akong scripture na masasabi sa inyo na ito talaga ang interpretation na dapat nating isipin. Ito'y application. Pwede nating i-apply po ang prinsipyo na ito na, ano sinasabi? Behold, the day of the Lord cometh. Now, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, yan po ay sinasabi rin sa scriptures na the day of the Lord. Ang araw ng Panginoon. At merong darating pang day of the Lord na malupit. Kasi ngayon, tayo ay nasa panahon ng biyaya. We are in the age of grace. Nakita niyo yung prophecy, behold, the day of the Lord cometh, cruel. Malupit. Now, tatanungin natin sa ating sarili, ang Diyos ba malupit? Di ba, ang uso ngayon, I preach sa mga churches, God is a God of love. Puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Wala silang sinasabing kalupitan. Para sa kanila, X-word yun. Pero ito, meron palang hula na merong darating, meron palang katapusan, ang God is a God of love and grace for the whole world. Meron palang darating na panahon that God will be cruel. At alam na natin, kung kayo nagbabasa ng Bible, kung kailan mangyayari yan. Inihula na rin yan. As a revelation po yan. The Great Tribulation period, ang panahon ng paghatol sa mundo. Ibig sabihin, naubos na yung panahon ng biyaya. Naubos na yung panahon ng paghihintay ng Diyos para siya ay magbuhos ng paghukom dito sa lupa. Darating po yan. And it ought to terrify the sinners. Sapagkat sabi niya, I will punish the world. This is worldwide punishment. This is not personal punishment. Buong mundo ang involved dito.
Hindi lang bansa ang involved dito, hindi lang Pilipinas, hindi lang Europe, hindi lang Amerika, buong mundo. I will punish the world. Why He will punish the world? Because the world is evil. At ang sabi po ng Bible, friendship of this world is enmity toward God. Kapag ikaw daw ay kaibigan ng mundong ito, kaaway ka ng Diyos. Kaya, pag-isipan mo mabuti kung anong klaseng pakikipagkaibigan, pakikipag-ugnayan meron ka sa mundong ito. Kasi baka yung pakikipag-ugnayan mo sa mundong ito, yung link mo sa mundong ito, nagko-crossover ka na doon sa kaaway ka na pala ng Diyos. At alam nyo, lahat ng unsaved, lahat ng sinners, lahat ng wicked, kaaway ng Diyos yan. That is why they are friends with the world. Hindi lang alam. Actually, ang sasabihin ng tao, pag sinabi mo kaaway ka, hindi naman. They are blinded. You are an enemy of God and you don't even know. That's how the God of this world has blinded the minds of them who have not the grace of the Lord Jesus Christ. So let's examine our hearts. Let's examine natin ang ating puso. Nasaan ka ba ngayon? Nandun ka ba sa kaaway ka ng Diyos o kakampi ka ng Diyos? Kung nandun ka sa kaaway ng Diyos, mayroon pang panahon ng biyaya ngayon. Pwede pang maligtas ang mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ito po ay pwede nating i-apply. This text is a warning. It is designed to strike terror in the heart. Kailangan po matakot. Kailangan magpanik ang isang tao na wala pa kay Kristo. Subalit alam nyo, ang isang taong wala kay Kristo, dahil siya ay, akala niya okay lang siya. Akala niya, Kristiyano naman tayo. Lahat naman tayo, Kristiyano, lahat naman tayo, isa lang ang Diyos. Maraming paraan papunta sa Diyos. Pwede kang dumaan ng Quiapo, ng Tondo. Pwede kang dumaan ng, galing ka Las Piñas, Quiapo din lagpak mo. Akala nila ganun lang. No? Hindi lalam, iisa lang ang daan papunta sa Diyos at yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At iisa lang ang tunay na pagkilala kay Kristo Jesus, yan ay sa pamamagitan ng aklat ni Kristo. Pag kinilala mo, tumawag ka nga sa pangalan ni Kristo, subalit ibang aklat ang pinanggalingan ng iyong kaalaman tungkol kay Kristo, kapahamakan pa rin ang pupuntahan mo. Kaya po, napakadelikado. It is only by God's grace. It is only by a miracle of grace in your hearts that you can know Christ. And therefore, we need to ask for mercy. Humingi tayo ng habag ng Diyos. Humingi tayo ng awa ng Diyos para hindi tayo mapasama doon sa mundo na paparusahan ng Diyos. Dahil nakaumang na eh. Sabi niya I will punish the world. Nakaumang na yung punishment. Naghihintay na lang ng go signal. At babagsak na yan. Kaya po tayo dapat kung sino man sa atin ang wala pa sa tamang relasyon sa Panginoon, ngayon na ang panahon. Make yourself right with God. Because it might be too late. And this is only by grace that you can repent and believe on the Lord Jesus Christ. Ang isa pa pong point natin dito is that yung sabi ng text natin, no? First is cruel. God will be cruel. Malupit. And God will have wrath. Meron siyang puot na papaulanin sa mundo. Yung puot ng Diyos. Iuulan niya, ibubuhos niya sa mundo. Ano pa? Dahil siya ay galit. No? So, tingnan niyo yung mga words na yun. Cruel.
wrath, anger. There will be destruction. And this is worldwide destruction. This is not local destruction. I heard kahapon or maybe kaninang maga, nag-earthquake sa Japan, 6.4. I heard that in Amerika, may riot na naman. At pinapasok nila yung mga supermarket, pati yung mga reporter, tinatapon nila, walang kasalanan, basta puti ka. No? Kaya yung mga puti, ingat kayo sa Amerika. No? Baka mapagkamalan kayo Amerikano, maitapon kayo ng mga maiitim doon. Sabi nung isa, all white people are evil. Sipin mo yun, magkaroon ng ganong hatred. So, mahirap din mapunta sa Libya. Mabuti na lang yung isa nating kapatid, si Arnold, na ma-attend dito dati, nakauwi pa, no? So, sa Libya, sinusunog dun yung mga ayaw makipag-asawa sa mga ISIS. At yung mga Christians doon, pagka hindi ka nag-convert, isipin mo yun. Praise God, we are in Saudi Arabia, where we are tolerated. Binigyan pa rin tayo ng grace ng Panginoon na nakakatrabaho tayo in peace dito sa bansa na ito. But imagine the cruelty. Even in our own country, sino rito ang taga-Sulu? Yung taga-Pagadyan. Sino yung taga-Pagadyan? Tas kami. O kayo. Nakapunta na ba kayo sa Sulu? Sa Buanga lang. Gusto nyo ba pumunta sa Sulu? Ayaw. Okay. Pero kaya mo, kung may invite sa'yo doon, birthday party or ano. Ayaw. Oh. See? Mga Pilipino, nasa Mindanao na, takot pumunta ng Sulu. Bakit? Ito yung busayap eh. Baka mamaya makidnap ka ron, hingihan ng 1 million yung pamilya mo, otherwise, putulang ka na ulo. O sabi nila, sumuko na raw kahapon, 20. Sana tuloy-tuloy na. Pero hindi mo alam eh. Biglang merong mga bago. Ang daming mga pangalan yan eh. Pag nalubog yung isa, meron na namang bagong pangalan. So, walang katapusan. And they are cruel. But this is local cruelty. Imagine worldwide cruelty. Imagine that it comes from the God of love, the God of holiness. Imagine, and this will bring worldwide terror. At sinabi nga doon sa Revelation, yung mga tao sa mundo nakatira noon, yung buhay sa panahon na yon, sasabihin lang sa mga bundok, "Oy, mga bato, bagsakan mo na kami at itago mo ang aming mga katawan sa mukha ng tao, ng anak ng Diyos na bumababa." Dahil sa takot nila, sa cruelty of God, ayaw nilang maranasan ang sobrang puot ng Diyos, ay mananalangin na sila sa mga bato. No? At sabi, bagsakan mo na kami para mamatay na kami. At darating daw ang panahon that men will seek death and will not find it. That's how cruel it will be. Gusto mo nang mamatay? Magsusuicide ka? Darating yung emergency services, bubuhayin ka ulit. Sipin mo yun. Bakit buhay pa rin ako? No? Tumalong ka na, mamaya, wake up ka na naman, basag-basag na yung katawan mo. Re-repairin ka. Hindi ka mamatay-matay. No? Gusto mo nang mamatay. So, at alam niyo, yung nagsusuicide, akala lang natin na that is the end. But when you wake up after a suicide event, you will lift up your eyes in hell, being in torment. That is the beginning of your eternal sorrow, eternal pain. Akala nyo ba katapusan na yon? I want to end my life. Ako ay sawi. Iniwan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Tapos mamaya, paggising mo, lalong mas masakit ang mararanasan mo. Kaya po, it's so cruel. It's the wrath of God. You don't want to be a recipient of the wrath of God. You want to be in the other side.
and be a recipient of the grace of God. Amen. Ngayon po, available ang grace of God. Amen. For by grace are you saved through faith. It is by grace. So, wag nating intayin yung punishment of the world. At sana po, ngayon pa lang, ikaw ay masaya na, you have the joy of salvation because settled na. No? Settled na, you and God has a relationship in Jesus Christ. Settled na, ang lahat ng mga kasalanan mo ay napatawad na because of the blood of Christ. You have once in a lifetime in your life, sinabi mo, Panginoon, I receive you. You are my Savior. I repent of my sins. You are the Son of God. You died for me. Thank you, Lord. And now, because of that, I am now saved. I have everlasting life. Amen. Sana po nangyari na yun. Kung hindi pa, pwede pa pong mangyari yun habang ikaw ay buhay pa. Right. Habang hindi pa dumarating yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, hindi pa niya ibinubuhos sa mundo, ay pwede pa na ikaw ay makatanggap ng kaligtasan. Sabi po ng 2 Peter 2:9. Pumunta tayo sa 2 Peter 2:9. Ang sabi, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Ang Panginoon po, sa panahon ng paghukom, alam niya kung sino yung Kanya. The Lord knoweth them that are His. Alam niya kung sino yung talagang totoong Kristiyano. Kaya niyang tayo, hindi na, kahit anong x-ray machine, MRI, hindi mo makikita kung sinong Kristiyano dito totoo o hindi. Makikita lang natin yung cancer, yung TB, no? Makikita natin yung kung ano-anong mga nasa loob-looban mo pag nag-MRI ka, may taba yung puso mo. Pero yung kaluluwa na may Kristo, may Holy Spirit sa loob, di mo makikita yan. Walang device na nakakita yan. Ang nakakita lang yan, the all-seeing eye of God. Amen. Kaya, God knows how to deliver the godly out of temptations. The Lord knoweth them that are His. Amen. No matter how you say, I am a Christian, binyagan ako, ma-attend ako sa church, yung pangalan ko nandun sa membership list. If you don't have the Holy Spirit in your heart, you are not a Christian. That's right. If you don't have Christ in your heart, and you are not inside Christ, you are not in Christ. You are not God's people. And therefore, kailangan tumating ka doon sa you bow your knee to Christ and say, Lord, I want to be one of yours. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Yun po ang paraan upang hindi ka masama doon sa babagsakan ng puot ng Diyos. Kasi buong mundo yan, saan ka magtatago? Punta ka sa buwan? Ha? Pagka ang, halimbawa, sabihin natin, inatake ang Pilipinas ng China. No? Kunyari, nandun na tayo lahat sa Pilipinas. Siguro, isip mo, pupunta ako sa probinsya namin. Alam ko, may taguan doon, may kuweba doon. Kahit bagsakan kami ng missile, hindi pupunta missile doon sa, naandun. May mga pinagtataguan namin nung bata pa kami. Yan. No? Alam ko yung mga terrain ng aming probinsya. So, you will go to your place. Or maybe you will go to far away from a military camp. Para, alam mo, target, military camp eh. Diba? So, pupunta ka doon sa mga lugar na hindi bobombahin kung sakali. Pero saan ka pupunta kung ang Diyos na ang huhusga sa buong mundo? No? Lahat, babagsakan yan. Walang safe place if God is the one who is judging the world, who is punishing the world. That's
Right. You cannot go anywhere. You cannot hide from God. So therefore, the only way to escape punishment is to have the Lord Jesus Christ in your heart. To be in Christ, you are safe. Sila lang, yung mga nakay Kristo, sila lang ang nasa safe place. Sila lang yung hindi makakatamasa ng puot ng Diyos. Kaya nga 2 Peter 2:9 is a very important verse. Kasi hinati dito yung dalawa eh. Sabi, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, sa pagsubok, sa tribulation. Hindi ka kasama. Kilala ka ng Diyos. No? At yung mga wala sa Diyos, walang Diyos sa puso, walang Kristo, walang Holy Spirit, walang eternal life, hindi born again, sama-sama po yan, iisa lang yan. Iba-iba lang ang description. No? You don't have eternal life means you are not born again. And if you are not born again means you are not a Christian. Iisa lang yan. And if you are not a Christian means you have no entry to heaven. You are not in the kingdom of God. And that means you are not safe. You are going to hell when you die. Isa lang yan. And you are the unjust. And you are reserved unto the day of judgment to be punished. That is you if you don't have Christ and if you are not in Christ. Alam niyo po, merong tatlong deliverance. Sabi, the Lord knoweth how to deliver the godly. What kind of deliverance is He talking about? There is a deliverance from the condemnation of sin. There is therefore now no condemnation. Dahil kay Kristo, you are delivered from the condemnation of sin, from the effects, from the judgment, the final judgment of sin. Wala na, tinanggal na yung condemnation. Wala ka na roon sa yung mga pangalan na bibitayin, ika nga, nawala ka sa death row because na-transfer na yung pangalan mo in Christ Jesus. Every person who is not in Christ is in death row, waiting for the final execution of the sentence. Yan po ang totoo. So, you are delivered. No? Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation, canceled, parole, pardon, ransom, ang iyong pangalan. And then, not only were you delivered from the condemnation of sin, but you were delivered, together with the deliverance from the condemnation, you were delivered from the power of sin. May mga tao na ang gusto lang nila ma-deliver from the condemnation of sin. Pero gusto pa rin nila mag-enjoy ng sin. Delikado. Ano po yan? Kaduda-duda po yang mga ganyan ang prinsipyo. No? Nasabihin, saved na ako. Wala nang condemnation. No? Romans 8:1. Kaya pwede na akong mag-enjoy. Ibig sabihin, hindi pa sila nakaka-escape sa power of sin. Kasi enjoy ka pa eh. Pero ang tunay na dineliver na, inalis na sa death row, ay inaalis na rin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Nakakalaban ka na. Dati wala kang laban. Tuwing may tutokso sa'yo, tukso, ang sarap mo. No? Kunyari lang layuan mo ako, pero sige na nga. No? Enjoy ka. Hindi ka, kumaga, parang minsan hinahanap mo. Minsan guilty ka, pero sige pa rin. No? Yan ang hindi pa delivered from the power of sin. Sabi ng Romans 8:2, kanina Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Romans 8:2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ibig sabihin, nakawala ka na, nakahulagpos ka na doon sa kasalanan.
Ngayon, ano ibig nyo sabihin? Hindi na kayo nagkakasala, mga Baptist? Yung ba yun? Meron pang pangatlong deliverance. After deliverance from the condemnation of sin, after deliverance from the power of sin, there is a final deliverance, which is deliverance from the presence of sin. Yan yun. Hanggang andito ka sa mundo, there is sin. We are present. Nasa katawan mo. No? Meron kang sinful appetites. Kinokontrol mo lang kasi free ka na nga eh. It is brought under control. Kaya mong labanan yan by the power of God. Amen. By the Spirit of God. By the grace of God. Nakakayanan mo yan. Pero, darating ang panahon, praise God, na you will be finally delivered even from the presence of sin. Amen. Kaya kukunin ka ng Panginoon. Now, ito yung isa sa mga pag-alis ng mga tao. Ito yung gleanings, no? Ito yung aalisin ka na talaga rito. Sa Revelation 18:4. Nakita o narinig ni John, the beloved, the revelator, a voice from heaven. Narinig niya, saying, "Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues." Revelation 18:4. Now, pag binasa mo yung buong Revelation 18, ito'y judgment. Pero merong isang verse dito na nag-uutos na umakyat na kayo dito, umalis na kayo dyan sa mundo. No? Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins. So, I believe this is the part where yung natitira pa ng mga Christians, yung mga natitira pang in Christ, during the time na talagang pabuhos na lahat, aalisin na, kukunin na talaga ng Panginoon. And therefore, wala nang matitira na mga tao na kay Kristo, kaya pwede na niyang ibuhos lahat. Parang yung military natin, hindi sila makapag-shower ng mga kanyon, ng lahat ng power na meron naman tayo para maubos na yung kalaban, sapagkat nakamix pa sila sa civilians. Sa oras na mailikas na lahat ng non-combatants sa isang lugar, at ang alam mo, puro kalaban na yon, ubusin mo na ngayon lahat ng firepower mo papunta ro sa lugar na yon. Ganun po mangyayari pag inalis na lahat ng mga Christians, lahat ng mga sumasamba sa tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag inalis na yan, come out! Yung mga natitira doon, yun na yung uubusin ng Panginoon. Ibubuhos niya na lahat yung 7 vials of wrath of God. Ngayon, kung andito ka, during that time, ayun, kasama ka sa makakatanggap ng puot ng Diyos. Di po natin alam kung kailan yan mangyayari. Ang alam lang natin, we must be ready. We must be ready to go. When God says, come out, then you will say, yes, Lord, I'm ready. Huwag nating i-compute kung kailan yan. Sabi natin, baka may mga raming magpa-prophesy, sabi, 2017. Magsuot na kayo ng puti. At pumunta kayo doon sa isang lugar. Doon kayo pipick upin ng isang flying saucer. Hindi dumating yung flying saucer, uminom sila ng lason. Yun na raw ang paakit sa flying saucer, yung lason. Yung mga
Ayun, mga Raelians yun eh. No? They committed suicide. They gathered in one place, the promised land. Nung hindi sila pinick up ng flying saucer, pakamatay sila. At ganun din nangyari doon sa kay Jim Jones. So, delikado po yung mga kulto. Kaya ang totoo, sabi, no one knows the day or the hour. Kaya ready lang tayo lagi. No? Ready to meet the Lord in the air. Ready to hear the last trumpet. And yung mga ready, yun yung mga hindi makakatikim ng puot ng Diyos. So ang tanong, are you ready? Amen. Yung iba hindi makasabi ng amen. You still have time. Pag hindi ka makasigaw with gladness in your heart, makasigaw kasama ng mga tao dyan na ready. Bakit sila nakakasigaw na ready? Yayabang naman nila. Because they have Christ in their hearts. Amen. Kaya, with joy, nasasabi nila yan. Yun lang naman ang ating tanging assurance. Hindi itong BCA. Hindi dahil member ka dito. No, that's not your ticket to heaven. Your ticket to heaven is Jesus Christ alone. Amen. Are you ready? So, ito na po yung final. Kailangan tayo ay handa. Kailangan si Kristo ay nasa ating